Nasa linya na po ang chairman ng COMELEC, laging present pag kailangan natin siya, Attorney Opo. George Garcia. Opo. Chairman George, thank you for your time po. Ito po yung napakaganda pagkakataon nga para po sa COMELEC na makapagpaliwanag sa mga ginagawa po ninyo. Ito nga po sa paparating na barangay at SK elections. Good morning po, Chairman. Good morning po, Sir Ted. Good morning po, Ma'am DJ Chacha. At magandang umaga po sa mga kababayan po natin. Okay, Chairman, ito ho, no, may nangyayari na pong patayan. I'm sure ito po alam po ninyo. So far ho naman sa record ng COMELEC, ilan ho ba itong mga lugar na ito na may reported po na patayan sa panahon po ng filing ng COC? Dalawang lugar po, Sir Ted. Yung isa ay Libon, Albay. At the same time, yung pangalawa naman po kahapon nangyari sa Midsayap, Cotabato. Doon po sa Libon, Albay, Sir Ted, yung pong kapafile lamang ng Certificate of Candidacy ng isang kandidato sa barangay chairman pagkatapos siya ay napaslang. Pero isang linggo po bago nangyari yon, yung pangyayari yun sa Libon, Albay, yun naman pong kagawad naman po doon ang napatay din. So dalawa po ang namatay doon, although magkaiba ang panahon, pero technically isang barangay. Dito naman po sa Midsayap din po, isang kakandidato magpapile pa lamang ng Certificate of Candidacy, although wala siya sa opisina ng local COMELEC, kung hindi sa bahay niya, siya naman po ay napaslang din dyan po sa Midsayap, Cotabato. Opo, ano ho ba ang paraan ng COMELEC para ho ma-classify itong pagpatay na ito na election-related, kumbaga? Basta po pumasok na, Sir Ted, ng ating pong filing ng Certificate of Candidacy mula August 28, yan po lahat ay definitely ay election-related. Maliban na lamang kung merong pruweba na ito ay personal o may ibang kadahilanan. Basta po isang kandidato na bago pa lamang papasok, halimbawa sa politika, or isang incumbent na any violence against these persons po ay i-consider nating election violence. Okay, sige po. Opo. So yun na po nga ang presumption po dito. So paano po yan ang Chairman George ngayon sa ating pong katanungan ng ating huling panayam, yung deklarasyon na ito po ay hotspot na may tuturing o kaya ilalagay po under COMELEC control yung lugar? Yung pong ating regional director sa Region 5 ay nagkausap natin kahapon at sinabi niya na magbibigay na siya ng kanyang recommendation na baka pwedeng ilagay na ang Libon, Albay sa hotspot at or the same time, kung hindi naman kahit na mas mataas na kategorya, na ilagay na under COMELEC control sapagkat nag-augment na po ang PNP ng pwersa nila doon sa municipality ng 80. Nagdagdag din po ng Special Action Force. Kasama na rin po yung ating nag-reactivate po sila ng CAFGU. So ibig sabihin po, dahil dyan, kinakailangan na kahit paano makonsider yan sa category at kung hindi bababa, dapat sa hotspot. Mm-hmm. Opo, ano ho bang kaibahan po noong hotspot and then doon sa COMELEC control, sir? Go ahead, sir. Kapag po kasi COMELEC control, kinakailangan kahit yung LGU, may control na ang Commission ng Elections. Kami na parang, kumbaga sa mayor, kami ang mayor, kami mamamahala doon, kami ang magbibigay ng mga desisyon, kami ang magiging executive doon sa municipality na iyon. Kahit yung pag-dispose po o pag-disperse ng pondo ng munisipyo o syudad o ng barangay, sa amin na po manggagaling ang lahat ng pag-uutos. Maliban yung po sa hotspot, yan ay monitoring lang for purposes of augmentation of forces and or pag-i-increase o pagdadagdag ng mga checkpoints. Opo. Gaano kabilis ang desisyon tungkol po dito sa paglalagay po under COMELEC control ang isang lugar? Sabi po natin kahapon sa ating regional director, once na ipadala niya kaagad, ipapa-agenda kaagad natin yan. At immediately po, kung yan ay mapapadala nga po ngayong araw na to, sapagkat may end bank po ang Commission and Bank, meron po kaming session ngayon, pwede po namin mapag-decision na yan, Sir Ted. Okay, sige po. Doon po sa hotspots category na ito, kailan po mailalabas talaga ito formally? May i-anunsyo po ng COMELEC para ho din maging ikmat na ang ating mga takapagpatupad po ng katahimikan? Yung isang araw po, Sir Ted, ay meron nga po tayong command conference sa ating AOP at PNP. Meron po silang sinabi yung PNP na 27 areas of serious concern o yung areas na pwede malagay sa hotspot. Hanggang nung araw na yun po ay hindi pa nila binibigay sa amin na listahan. Kung kaya ngayong araw na ito, sinasabi namin sa kanila na kung pwede paki-submit na. Sila po kasi daw ay nag-undergo pa ng re-verification sapagkat maaaring dati ang category ay hotspot na, pero bigla pong nagbago kasi ang peace and order situation. Meron naman po, Sir Ted, na ang category ay orange
Ibig Mhm, sabihin, may mga mm. warning signs na at dahil sa kasaysayan doon sa lugar, pero bigla naman pong nagiging red na siya dahil sa may mga violence nga po na nangyari o medyo Mm. iba na yung irian ng mga kandidato. So I think po within this week, Sir Ted, magiging available sa atin yung mismong listahan na yan na bibigay sa atin ng PNP. Okay, Chairman, kayo ho mismo bilang dating practicing election lawyer at matagal na nga po sa usapin po nitong mga halalan na ito, bakit ba ganito ho? Bakit 'di ba usually po hindi naman sa lahat na lugar, 'di ba nagpapatayan, mayor, gobernador, congressman, pero dito ho barangay election, ba't nauuwi sa patayan ito? Kasi nga po Sir Ted, yung iba dyan, magkakamag-anak na kinapakausapan, wag na lamang tumakbo o kaya yung mga magkakamag-anak, magkakaibigan na may blood compact ika nga na wag na lamang maglaban, biglang susuway doon sa usapan. Kaya medyo alam niyo po pride ang usapin dyan. Pagkatapos syempre po mas mabilisan kasi dito sa barangay yung mga paglipanan ng mga impormasyon maliman o tama, kaya po minsan lalo pong umiinit at sumisiklab po yung damdamin ng mga kababayan natin. Mm. Ano ba ang benepisyo ng barangay chairman? Alam niyo ho kaya? Ano ba perks nito? Magkano ba sweldo ho dito? Siguro po Sir Ted, yung tinatawag natin na pride na lang. Alam niyo po kasi yung barangay system natin, mas matanda pa yan sa Spanish colonization in the Philippines eh. Kaya natatandaan po natin yung barangay lalo yung pinapamunuan ng isang sultan o datu. Parang pagkilala po yun sa mismong komunidad na ikaw ay namumuno and therefore parang yung kapangyarihan at the same time yung pagkilala sa iyo ng mga kababayan mo. Opo, sige po. Anyway, so Chairman, ano ho ang panuntunan sa barangay election? Una, meron ho ba ditong kagaya po ng halalan na midterm election at national election na bawat botante meron lamang halaga na maaring gastahin ng isang kandidato? May ganun ho ba dito? At ano ho ba ang panuntunan sa pangangampanya? Siyempre po Sir Ted, pagpasok ng August 28 o yung pag-file nila ng Certificate of Candidacy mula August 28 hanggang sa darating na September 2. Pag po nag-file sila ng candidacy, lahat ng gastos po nila ay covered na po ng ating submission. Ang nakalagay lang po talaga sa umiiral na batas, Sir Ted, 5 piso po ang pwede magastos per registered voter. Kung tutuusin Sir Ted, yung po yung pinapalawagan natin talaga sa Kongreso, hindi na po makatotohanan talaga yung 3 piso, 5 piso, 10 piso sa kandidato for president. Hindi na po yan makatotohanan lalo na sa kalagayan na yung po ay almost 30 years ago na na-fix yung pong amount na yan and therefore napakadami na pong pagkakataon na tumaas at nagkaroon ng inflation. Opo, so 5 pesos per voter ang maari lamang nilang gastahin. At ano ho ba ang pwedeng campaign materials po para sa barangay election? Kasi dihot sa midterm, tsaka sa may mga ipinagbabawal na sukat ng poster, bawal po ang mga ilang paraphernalia, mga pamaypay, mga pinagbabawal sa ballpen, mga ganun. Paano po, Chairman? Tama po Sir Ted, lalo na sa size 2x3 yung size po natin at dapat talaga sa common poster areas. Pero alam po natin ang gagawin na madami dyan at yun po yung laging paulit-ulit nating sinasabi, warning sa kanila. Yung pong lalagay nila yung mga campaign materials nila Sir Ted sa private property. Sasabihin nila, may decision ng Supreme Court sa Joseph Bacolod versus the Commission on Election na hindi pa pwedeng ipatanggal at bawal kasi part daw po ng tinatawag na freedom of expression. Pero isa po ang aming argumento lang dyan. Tama po yung simbahan po yun Pero ang pinag-uusapan dito, yung mismong mga kandidato na ang pagmumukha nila ay nasa mga private properties, kami po ay susulatan namin sila, lahat sila at in 3 days, they will have to remove these campaign materials. Otherwise, kahit nasa private property, papailan po namin sila ng election offense. So kahit nasa bahay ng kandidato o kamag-anak niya yung mukha ng kandidato, bawal po iyon kapag sumobra ng laki doon sa panuntunan ng COMELEC? Yes, Sir Ted, ang aming pong contention, kahit po private property yan, patatanggal namin po sa kanya. Ibig sabihin, nung po kasing nakaraan, katulad ng kandidato for senator, wala naman silang kaalam-alam sa nailagay sa halimbawa sa isang kanto dyan sa may Sulu. Pero sinulatan pa rin po ng Commission on Election yung kandidatong yan sa Senado. At pagkatapos, pinatanggal po nila yung pinakausapan yung mismong leader nila doon sa area na tanggalin. Ang sa atin po, iba ang klasifikasyon nila ngayon, hindi sila ordinaryong citizen ng bansa. Sila po ay mga kandidato and therefore, nung nag-file sila ng candidacy, may kaakibat na pagsang-ayon sa umiiral na patakaran. At the same time, kaya nga po under oath pati yung COC,
na may responsibilidad na sila mismo ang magmamando doon sa mga supporters nila kahit nakamag-anak pa yan. Obligado ho bang mag-file ng SOSE, Statement of Expenditure, ang mga kandidato sa barangay? Tama po, obligado po Sir Ted, kahit po yung SK kinakailangan mag-file po ng SOSE. Kaya nga po yung aming departamento na in charge dyan, ina-expect po natin more or less kung mga 2 milyon na magpa-file ng Certificates of Candidacy, and therefore mga 2 milyon din na SOSE ang kinakailangang tanggapin po nila. Opo. Yung pong sinasabi yung dati na sa filing pa lang ng kandidato, pwede nang hindi tanggapin kung klaro po na ito'y lumalabag doon sa anti-dynasty provision ng SK? Hindi po yun. Para maliwanagan lang po lalo doon sa mga hindi pa nagpa-file. Yung po ang dahilan kung bakit medyo nagkakaroon ng kumpulan lang ng mga kandidato na hindi ganun nagiging mabilis ang proseso sapagkat meron po kaming verification stage. First time po na nagkaroon tayo. Hindi namin tinatanggap ang certificates of candidacy ng number 1 ng mga kandidatong na edad ay lampas ng 24 anyos sa araw ng eleksyon sa October 30. Sa SK po yan. Para po ma-weed out na. Dati po kasi noong 2018, Sir Ted, 7,000 ang mga kasong disqualification na tinanggap ng COMELEC sa more than 24 years of age. So number 1 po yun. Number 2, kapag hindi registered voters o deactivated na pala, file pa ng file ng certificate of candidacy. Madami pong ganyan na nag-a-attempt pa rin mag-file kahit na hindi na botante. Yun po ngayon, wala po nakaligtas sa ganyan. Ngayon po, patungkol naman po doon sa issue ng anti-political dynasty provision ng Republic Act 10174 ay wala po kaming choice kung hindi tanggapin ang kanilang certificates of candidacy dahil una, hindi naman po alam ng lahat ng local COMELEC namin kung sino yung mga magkakamag-anak. Subalit, kami po ay tatanggap ng mga disqualification na ipapile po ng mga magkakalaban na limbawa o yung interesado against doon sa palagay nila ay kamag-anak ng isang nakaupo na national o local official. Kapag ho ba naproklama na yung mga winners ng barangay election, kung meron kang protesta, saan ka lalapit? Kapag po may protesta, pagka po barangay at SK sa municipal trial court, pagka magpapapilang ka po ng boto. Kapag ka naman po hindi kayo nakapag-file ng kasong disqualification sa kanya sa mga dahilan ng age, citizenship, residency, registration bilang isang botante or yung ating literacy, able to read and write, hindi ka nakapag-file at nanalo na, pwede po sila mag-file din sa municipal trial court ng munisipyo nila o ng syudad nila at co-warranto po ang tawag doon. Subalit, kung may na-file na disqualification bago mag-eleksyon, kahit nanalo pa po yan, pwede pa rin po namin tanggalin and therefore, tsaka po papasok yung issue na tinatawag na succession or yung second placer, depende sa nature ng file na petition. Okay, sige. So, Chacha, may tanong ka ba kay Chairman? Yes po. Chairman, kanina nabanggit ni Sir Ted sa bungad ng usapan namin dito sa programa, yung tungkol po dun sa pagbabawal sa mga social media postings. Kasama na rin po ba ito? Ano yung mga hindi po pwedeng gawin itong mga tatakbo sa barangay elections? Opo, kasama po Ma'am DJ. Yun pong sinasabi natin, uulitin po natin sa lahat ng mga tumatakbo o nag-file na po ng candidacy. Yung sa mga hindi pa nagpa-file, hindi pa sila kandidato, and therefore wala pang jurisdiction ng COMELEC sa kanila. Pero doon sa mga nag-file na, lagi po natin sinasabi, once na nag-file kayo ng candidacy, yung mga social media post nyo, kinakailangan tanggalin. Sapagkat napakaliwanag po ng definition ng pangangampanya, yung partisan political activity. Sabi po, directly or indirectly, kahit wala kang nakalagay na vote for, wag na po tayo mag-style pa. Ang kalimitang ginagawa po kasi, pangalan lang, tapos lalagay yung pangalan ng barangay, wala nakalagay na vote for. Hindi naman po tayo pinanganak ng kahapon lamang. Yan po ay pangangampanya kahit po walang nakalagay na vote for, and therefore that's an indirect campaigning. Kahit sa social media, indirect campaigning po yan. At kung ako po sa inyo, mas maganda kesa naman po ma-disqualify kayo, mapailan kayo ng kaso ng inyong mga kalaban, mas maganda po tanggalin nyo na po yung mga social media post na yan. Oo. So, mapaano po ito? Kasi yung iba nating mga kapatid na tatakbo, may mga social media pages yan eh. Even their private accounts, hindi po pwede yun. Opo, maaari po Ma'am DJ na hindi namin makita. Siyempre kulang naman po ang resources ng COMELEC. Isipin niyo po kung 2 milyon lahat. Tama po. Isa 10 accounts yan, 20 milyon kaagad yan. Kaya lang, tatandaan din po ng mga kandidato yan. May mga kalaban po kayo, bantayan po yan sigurado. Yung papakiusapan ko na lang sa inyo na magbantayan kayo, tapos yung ating mga kababayan para po kayo po mismo ang makapag-file ng kaso laban sa mga kalaban ninyo na nagbabiolate po
nung sinasabi natin na premature campaigning. Noong unang araw po ng filing ng Certificate of Candidacy, dumagsa lalo na po yung mga gustong tumakbo sa Sangguniang Kabataan elections. In-expect niyo po ba na ganyan yan at kayo po ba talagang nagre-ready pa rin na mas marami pang magfa-file? Ako, Ma'am DJ Chacha, alam niyo po, blockbuster talaga. Yes Ako po po. umiikot sa, napakadami ko pong naikot na lugar. Hindi ko po talaga inaasahan na ganun kadami magpapile. 273,000 po ang nag-file Oo. sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Hindi po namin inaasahan na ganun kadami dahil unang araw po yun eh. Siyempre, ang kalimitan pong dagsa dyan, yung last 2 days ng Certificates of Candidacy filing. Pero nilipat na nga po yung iba namin, nilipat namin sa mga malls, nilipat namin dyan po sa Quezon City, nasa Amoranto na nga po yung filing namin para malaki-laki, pero talagang sobrang dami. Nakakatuwa na talaga naman kahit paano, siguro nga po sa ilang beses na postpone ng Barangay NSK, ay interesado talaga yung mga kababayan natin. Nakakatuwa po na talagang yung demokrasya ay buhay na buhay at madami nag-i-interest doon sa mga posisyon kahit ito yung mga barangay NSK lamang. Hindi, tsaka maraming gusto maglingkod sa bayan. Ayun na nga, speaking of maglingkod sa bayan, na medyo napangiti at Tanungin mo napalabas muna ang si Chairman ngipin. sa Ito na TikTok. nga. Yung ba Oo. TikTok pabawal? Yun nga po, kasama din ang pagbabawal ng pagtitiktok nito mga tatakbo. Halimbawa, wala namang vote for me, pero panay ang post every day, pero tatakbo kasi siya sa halimbawa sa SK o sa pagka-chairman, o yun po ba'y bawal? Kahit na hindi naman sinasabi iboto nyo ako, kung pala TikTok po yung tatakbo? Chairman? Ako po, tatanungin nyo, ito po ako tatanungin. Kung may magko-compete, hello ma'am? Opo. Hello po, Yes Ma'am po. DJ? Go ahead, Chairman. Go ahead. Ako, kung ako po ang tatanungin, Ma'am DJ, doon sa inyong katanungan na yan, at ang kaso ay maipapile sa amin, ang boto ko, i-disqualify ko. Yung mismo nagtutuktok ko yan. So, pwedeng... Tahasan ko na po sinasabi, ang boto ko, i-disqualify ko yan kapag siya ay nag-file na ng Certificate of Candidacy. Ayun, malinaw ha? Pwedeng gamitin niya sa inyo ng mga makakalaban nyo. Dali lang. Kasi Chairman po, sa regular na halalan, di ba meron tayong limits sa media, sa broadcast at sa print at saka sa lahat po ng medium. Pero hindi nasasakop dito yung social media, itong new media. Dito ho sa barangay, sa inyo pong palagay, kapag ikaw may TikTok account, at palabas ka ng palabas doon na kung ano-anong mga TikTok shows. Hindi lang TikTok, even Oo. YouTube, Okay, halimbawa, kung or Facebook and Opo, Instagram. opo. Sa inyo pong palagay, hindi dapat ginagawa yon. Bawal po yon. Ay, ako po, as para sa akin, basta kandidato ka na, dapat yung lahat ng yan ay bawal. Lahat ng yan ay prohibited. Lahat ng yan premature campaigning. Sabi ko nga po sa kanila, magkasubukan po. So, kung may magpapail ng kaso laban sa inyo, ang boto ko basta i-disqualify ko yung mismong may mga ganyang account. Okay. Delikado. After ng filing ng Certificates of Candidacy. Oh, Ako, so kulang po yung sarili ko lang. Kasi po para sa akin, direct and indirect po eh. Direct and lagi na nga po namin sinasabi. At saka Sir Ted, Ma'am DJ, sa totoo lang po, kung ako yung kandidato, ba't naman ako ngayon mag-iikot? Ba't naman ako ngayon magpapakilala? Makakalimutan pa ako ng mga kababayan ko. Ang pinakamaganda sa October 19 to 28. Total, yun ang campaign period, mas maaalala kayo ng mga kababayan natin. Ako po, bago ko ibalik yung mga katanungan galing kay Sir Ted. Sabi niyo nga kanina, Chair, ang dami pong nag-file, especially sa Sangguniang Kabataan elections. Hanggang ngayon, debate pa rin po yan para sa iba. Kung may role pa ba talagang ginagampanan itong mga sangguniang kabataan natin. Kayo po ba sa tingin nyo, vital pa po ba yung role nila o yung sinasabi ng iba ay nagagamit lang at natuturuan yung mga bata na maagang matuto sa korupsyon? Ako po naniniwala pa rin ako na sa saligang batas kasi natin na ang kabataan ay may partisipasyon sa nation building. Naniniwala pa rin po naman ako na doon sa paniniwalang yan na talagang ang kinabukasan nakadepende sa kanila. Subalit alam nyo, yan po naman kasing kaugalian tungkol sa pagiging SK, nasa tao yan nasa karakter, nasa pagpapalaki at the same time sa tamang edukasyon at informasyon. Kaya kinakailangan pagtulong-tulungan na lang po natin na yung mga sangguniang kabataan na mahahalal, ang kanilang pag-iisip hindi doon sa pera o maaaring kitain o yung sa kapangyarihan, kung hindi yung mismong policy making po policy making. Kaya nga po yan katipunan ng mga kabataan. Ano po ba ang kailangan ng mga kabataan sa barangay natin? Hindi pa pwedeng ang proyekto lang street lights. Hindi pa pwedeng ang proyekto lang ay tungkol sa mga sports activities. Hindi lang po yun. Mas malalim dapat ang pinag-iisipan ng mga proyekto ng kabataan na magbubuo at maglilinang ng ating moral fibers. Opo. Well said, Chairman. Yung papel ng ating mga kabataan sa governance
na ang pinagmumulan nga po, ang basic nga po ay ang ating komunidad o mga barangay. Sige po, so Chairman, dito ang ating huling ugnayan kasi habang papalapit na po ang campaign period at halalan sa barangay, may mga isyong pambayan na dapat ipaliwanag ng COMELEC. Bukas po ang aming programa. Meantime, ano ang inyong panawagan sa lahat po na gusto pa rin po maghain ng Certificate of Candidacy at sa mga paraan po na dapat nilang gawin? Go ahead po, Chairman. Sa mga magpa-file po o doon sa mga nakapag-file na, sana po ma-report ka agad natin kung may mga impormasyon na may mga threat sa inyo. Mas maganda po maaga pa lang, mapigilan natin yan. Huwag po natin ibabaliwala ang mga bagay na yan. Doon sa magpa-file pa po ng Certificates of Candidacy, makahabol pa hanggang September 2. Pero Sir Ted, doon po sa mga lugar na binabagyo ngayon, katulad po ng Abra, katulad po ng Ilocos Norte, ay ating pong pinagpaliban muna ang filing ng Certificate of Candidacy at maaari po, Sir Ted, na magdagdag tayo ng isang araw kung sakasakali po talaga na ito ay siyempre nga po dahil postponed o hindi, suspended muna ang filing. At sana po pakikumpleto yung mga requirements at wag magpapakalakip ng mga fake o mga dokumento na hindi totoo dahil makikita po namin. Dahil remember, may mga sinubmit po kayo sa aming mga dokumento, kayo po mismo ang nag-file niyan sa amin. Okay, sige po. Chairman George, muli po maraming salamat sa inyo pong panahon sa aming programa. Ito po ay pagkakataon nga natin para maging katuwang ng COMELEC sa tamang informasyon sa panahong ito. Salamat, Chairman. Salamat po, mabuhay po kayo Sir Ted ng DJ Chacha, mabuhay po. Thank you si Chairman George Garcia and we appreciate po ang pagiging bukas sa ating panayam para po makatulong nga tayo sa COMELEC at higit sa lahat po sa ating mga kababayan na tagapakinig at manonood sa tamang informasyon sa paparating pong halalan ng barangay at SK. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.